This story happened in Baguio City, particularly sa dormitory kung saan naging bed spacer yung nanay ko habang nag-aaral siya noon. Pero a brief background history sa Baguio City, or also known as City of Pines. Kilala ang Baguio City dahil sa mga maraming haunted places because of its tragic past. From the Japanese occupation during World War II na maraming pinatay at tinorture hanggang sa 1990 Luzon earthquake na marami ring nailibing ng buhay. Sabi nila, ang Baguio raw ay home of lost spirits with unresolved matter. So fast forward, alam naman natin yung buhay ng mga college student na maraming activities. May laging hinahabol na deadlines, quizzes or exams. With this, para mas peaceful at tahimik, karamihan sa atin pinipiling mag-review kapag tulog na ang lahat or kapag tahimik na. One night, habang nagre-review yung nanay ko, mga around 11 PM na rin, turning 12 AM siguro, tulog na lahat ng kasama niya sa kwarto. Wala ka na maririnig na salita, so focus lang siya dahil may exam pa siya kinabukasan. Inaantok na raw siya pero nawala raw yung antok niya nang may biglang lumitaw na lalaki sa harapan niya. Base sa description niya, yung lalaki is walang muka pero sa build niya masasabi mong lalaki. Yung lalaki raw na yun ay nakalutang sa ere, tapos binabanggit niya ang mga katagang, "Kama ko yan, alis ka riyan." Yung nanay ko literal na nanghina. Yung time na yun para siyang nanigas and di niya na mahakbang yung mga paa niya dahil sa takot. Sigaw raw siya ng sigaw pero tila hindi magising yung mga kasama niya sa kwarto. Para bang hindi nila naririnig kahit anong sigaw niya. Doon na raw siya nagdasal ng Our Father. Pero habang pilit niya raw nilalabanan ng takot at nagdadasal daw siya ng malakas, ay ginagaya naman siya ng lalaki na parang kinukutya pa. Pinagtatawanan daw niya at sinasabayan yung nanay ko. Di matapos-tapos ng nanay ko yung dasal niya kasi parang gusto siyang lituhin ng lalaking walang muka. Pero in the end, nagawa niyang tapusin yung Our Father kasi ginawa niya lahat para makapag-focus. Noong natapos raw siyang magdasal ay bigla na lang nawala yung lalaking walang muka at doon parang nahimasmasan yung nanay ko. Kinabukasan, nakwento raw niya iyon sa mga kasamahan niya pero wala naman daw silang naririnig na kahit ano. Sa sumunod na gabi, yung isang kasama naman daw nila sa kwarto ang nakakita ng multo, pero this time, iba yung nakita niya. Isang babaeng duguan na may rustling sound of chain or kadena sa paa while pilit niyang hinahatak habang naglalakad, tapos parang nanghihingi ng hustisya. At dito na po nagtatapos ang kwento ng aking nanay. Kung nag-enjoy at kinilabutan kayo sa story natin ngayon, pwede kayo mag-subscribe at kung nais niyong ibahagi sa ating channel ang mga kapanindig balahibong mga karanasan nyo, maaaring lamang kayo magpunta sa ating description box at nandoon ang link sa ating Facebook page. Paki-message na lang ako. Maraming salamat po.